Magandang hapon! Kamusta po kayo mga ka-legit Darikans? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang nagmamaganda po ninyo araw-araw na ka-legit Darikans ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happenings para po sa ating mga masusugid na taga-subaybay. But before that, nais ko po munang pasalamatan nga ang atin pong mga legit subscriber na araw-araw ay nakatutok parate po sa ating mga daily updates. So, syempre, i-shoutout po ang ilan sa kanila. So, narito nga po mga ka-OG ang mga napili natin for today's video. Shoutout and magandang umaga, Miss Ana D. Vlog. Ayan, matagal ko na po nababasa ang kanyang komento. So, shoutout po sa inyo. At kay Sir Jaime Ramirez, magandang hapon. Angelo Acosta, magandang hapon. And kay Mami Joey Gali, ayan, magandang hapon po sa inyo. Mga legit subscriber po natin yan. And of course, sa legit Darikans na talagang full support po sa TVJ. Kaya naman, kung may mga bago po dito sa ating YouTube channel and kayo po ay mga legit na taga-suporta din ng TVJ, lalo na ngayon na talagang pinaglalaban po nila ang titulong Itbulaga, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga nilalabas natin mga balita. At syempre, welcome po. Welcome po kayo rito. And eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan ngayong araw na kung saan eto nga pong trademark na pinag-uusapan araw-araw. Kiniklaim nga po ng mga pro-tape, ng mga panatiko po nung kabila, of course, na ito po ay matibay pa rin daw po na nasa tape ink at hindi po maagaw dahil wala naman daw pong decision pa ang IPO. So, malamang ito po ay kanilang sagot sa mga espekulasyon, mga hula at interpretasyon ng ilan pong mga netizen hinggil po sa mga paramdam ni Henyo Master Joey De Leon. Kasi Henyo Master po yan, malamang daw po niyan ay may mga tinatagong mensahe ito sa kanyang mga post ayon sa mga netizen. Kasi dyan naman daw po talaga magaling itong si Henyo Master, lalo pat nung una ay di ba yung sabol or sabola, which is bulaga, iintayin. Sunod yung t-shirt na nakalagay po ay Itbulaga, tapos may Joey pong parang perma doon na pangalan. And then ang pangatlo ay yung pagpapasalamat po niya sa lahat po ng nakatutok at hindi daw po nagsawa, hindi nawala ng gana mula pa doon sa RPN hanggang ngayon na sila po ay nasa bilog na pula, which is TV5. Ano daw kaya ang ibig sabihin nun? May desisyon na daw po kaya at hindi lang nila maibalita sa ngayon? Yun po yung espekulasyon ng ilan at dahil dyan malamang ito po yung sagot ng kabilang panig. Kasi maraming nagsasabi na parang naamoy daw nila na nakapangalan na kay Joey De Leon ang titulong Itbulaga, or di kaya malakas ang laban ng TVJ. Tapos ngayon nga po ay meron pong lumabas po na update mula po sa Philippine Supreme Court na kung saan ang first to file ay hindi nga po magagamit, lalo na kung ang aplikasyon sa trademark ay ginamit po or ginagamit ng bad faith po, kumbaga, and fraud. Sa ibang kaso naman po ito mga ka-OG. So, dahil doon, sana nga raw po ay ma-apply rin ito sa Itbulaga po ng TVJ versus Tape Inc. para sa pag-claim po ng titulong Itbulaga. So, latest po yun. Kumbaga, dagdag lamang po ito sa espekulasyon ng maraming netizen na malakas nga raw po ang laban ng TVJ. And dahil dati pa nga po, bago pa man po lumabas ito, dati nang pinag-uusapan yan ng mga legit Darikans at iba pa pong mga netizen dahil nga po sa mga post ni Henyo Master nitong mga nakaraang araw, mukhang para kontrahin ang nakikitang pag-asa po ng mga TVJ fans. Narito po at nag-post po ang isa pong page na panatiko po, of course, ng Tape Inc. Syempre, kanya-kanyang bias naman po yan.
tayo sa TVJ, dinedepensahan natin ang TVJ and sila naman po sa Tape Inc. At yun din ang ginagawa nila, dinedepensahan din. And narito nga po ang nilalaman na kung saan ang trademark ownership nga daw po ng Itbulaga or ng EB ay matibay po na nasa Tape Inc. pa din. Ang sabi nga dito, trademark ownership ng Itbulaga at EB nananatiling matibay sa Tape Inc. for immediate release Friday. Noong October 6, 2023 po ito. Taliwas sa ibinabalita ng mga irresponsibleng news outfits at sa ibang social media portals na nanatiling matibay ang trademark ownership ng Itbulaga at EB sa Tape Inc. Matatandaang na-renew ang trademark nitong June 14, 2023 at tatagal ito ng 10 taon hanggang June 14, 2033. Napatunayan din ng Tape Inc. ang continuous use ng nasabing trademark. Kaya naman isa ito sa mga naging batayan ng IPO Philippines para igawad ang renewal ng trademark. Kaugnay naman sa aplikasyon ni Joey De Leon, kaagad namang nag-file ng opposition dito ang Tape Inc. mula nang malaman nila ang aplikasyon ng dating host nitong March 22, 2023. Noong panahong yon ay nag-host pa siya sa programa sa pangangasiwa ng Tape Inc. Mariing pinabulaanan ng Tape Inc. na nahuli sila ng submission ng opposition dahil sa katunayan sa ating panayam kay Attorney Maggie Abraham Carduque, abogado ng Tape Inc. Nakapagsumite na ang kumpanya ng opposition simula nang malaman nilang mag-apply ng kaparehong trademarks ang mga dating host habang nasa poder pa sila ng Tape Inc. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na desisyon ng IPO Philippines ukol sa trademark ng Itbulaga at EB. Hindi rin po pwedeng sabihing tagilid ang Tape Inc. ukol dito dahil maaari pa ring iapila sa tamang venue kung sakasakaling hindi ito maging pabor sa alinmang partido. So ayan, nananatili daw po na matibay sa Tape Inc. at titulong Itbulaga. Samantala, isa naman po eksperto ka-OG ang siyang umalma sa desisyon ng MTRCB hinggil pa din po dito kay Vice Ganda sa noontime show na It's Showtime dahil ito po ay nasuspinde. So mukhang nakahanap po ang ng kakampi itong Kabilano. At doktor pa talaga para makumbinsi po ang marami na walang masama doon sa pagkain ng icing with that expression. So sabi po dito ay pagkain ng icing ninaayon at Vice, walang mali siya para sa mga bata ayon sa isang psychologist. Sa punto ng isang eksperto na si Dr. Camila C. Garcia, CEO and Administrator of the Clinic of the Holy Spirit Inc., hindi aniya mabibigyan ng mali siya ng mga bata ang ginawa ni Ayon at Vice Ganda. A person, individual experience or circumstance shape his or her perception, including that of sexual activity or malice. In this case, a person, especially a child, who doesn't have sexual awareness will not perceive the act of licking food icing from one's finger as malicious or sexual. Therefore, the children present during the subject show who were 7 years old and below, and even the children watching will not ordinarily perceive the subject conduct as sexual or malicious. Hashtag It's Showtime and MTRCB. So ayan, pinagtanggol ng isa pong pediatrician ang mga ito. Pero yun na nga, nasuspinde na po itong It's Showtime. Malapit na nga rin itong bumalik since 12 days lang naman po ang suspension. Sabi naman dito, alam ni na Carlo Katigbak at talagang kabastusan ang pinagagawa ni na Viceral at Ayon, kaya hindi na nila inapila ang suspension. Dapat ay matauhan na kayo, Carlo Katigbak and Lopezes, na si Viceral
ang nagdadala ng kamalasan sa inyo at ng buong ABS-CBN. Kasama na ang maliliit na empleyado at production crew. Tuluyan na ninyong isara ang It's Showtime at sibakin na si Vice at ayon. Bagong noontime show with Ami Perez and the group without Vice and ayon. So, yun lang po muna for today mga ka-OG. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para po sa iba pang mga balita.